Ngumiti si Soul at sinabing, Young-soo. Nag-tantrum siya, sinasabing ayaw niyang makipaglaro sa kanya, ngunit nakatulog siya nang hindi man lang napapansin kung paano siya kinuha. Ngumiti si Junggi at sinabing, tama iyon. Ngayon ay tumingin siya kay Lancelot at nagtanong kung gusto niyang magpahinga. Dapat siyang maghanda ng isang lugar para sa kanya upang matulog, di ba? Inabot niya ang isang maliit na palasyo, at iniulat ng system window na ito ay Camelot, isang unique class. Description, ito ang palasyo ng mga cursed knights. Maaari itong buksan sa anumang laki na gusto niya. Ang gastos sa pag-install ay proportional sa laki. Ang mga properties ay espesyal. Mga options, blood sacrifice. Maaari siyang maglinang o gumamit ng life force na nilalaman dito upang lumikha ng isang strength-ending stone. Random summon a ghost. Maaari siyang mag-summon ng mga ghosts ng Camelot. Mayroong kaukulang bayad para dito. Anoint a knight. Maaari niyang i-appoint ang isang ghost bilang isang knight. Mayroong kaukulang bayad para dito. Naisip ng MC ito. Maraming mga kawili-wiling options, ngunit ito ang kailangan niyang bigyang pansin ngayon. Binasa ito ni Junggi at naisip, ngunit, hindi sinasabi kung ilang bato ang kinakailangan para sa anong laki. Naisip niya, sana hindi ito masyadong maliit. Maganda kung mananatili ang 12 doon. Paano kung 300 magic stone ang ginastos? Sa sandaling ito, lumaki ang kastilyo, pinupuno ang espasyo, at sinabi ng MC na mayroong isang bagay na nakakatakot na lumitaw sa subspace. Tiningnan niya ito at nagtanong, mayroon silang isang dosina. Maaari ba silang manirahan dito? Sumagot si Lancelot na hindi ito problema para sa kanila, ngunit napakaliit nito para sa kanya, Panginoon. Tiningnan siya ni Saul sa pagtataka at nagtanong, kung nagkakahalaga ito ng 300 magic stone, kung gayon gaano karaming ginastos ng kakilakilabot na Night King para dito. Sumagot si Lancelot, hindi siya sigurado, ngunit marahil 10,000 man lang. Tiningnan siya ni Saul sa pagtataka at sinabing iyon ang halaga na kinailangan upang gawin itong ganoon kalaki. Naisip ng MC na ngayon na naiisip niya. Kahit na pinatuloy niya ang camel sa laki na iyon, walang mga kahihinatnan ang pagpapanatili nito sa subspace. Ito ba ay dahil maliit ito sa simula? Nagtanong siya, ngunit bakit hindi siya nagpahinga, kapatid? Magpapahinga din siya. Sumagot si Saul na mayroon siyang kailangang tanungin si Lancelot ng personal. Naghihintay siya para sa tamang sandali upang sabihin ito. Lancelot, may pabor siya na hihilingin. Tiningnan siya ng MC nang may pagtatanong at sinabi niya na matagal na siyang nanunood sa kanya at ang kanyang swordsmanship ay kahanga-hanga. Tiningnan siya ni Lancelot ng maingat at hiniling ni Saul sa kanya na turuan siya. Ibinuko ni Jongyong ang kanyang bibig sa pagtataka na nakatingin sa kanya. Sumagot si Lancelot, sige, kung gayon ay ibibigay niya sa kanya ang isang kahilingan. Ang suntok na ginamit niya kanina. Hayaan siyang turuan siya niyan. Ngumiti si Saul at sumigaw, boy, mayroon siyang matalas na mata. Mayroon siyang isang matinding pagsasanay. Kaya ba niya ito? Itinupi ng MC ang kanyang mga braso at naisip, hindi siya makapaghintay. Masayang sinabi ni Saul na maaari niya siyang turuan ngayon, ngunit paano kung magsimula sila sa isang simpleng sparring match? Sumagot si Lancelot na handa siya para dito. Tumawa ng malakas si Saul at sinabing gusto niya talaga kung paano siya puno ng fighting spirit at sa gayon si Lancelot ay ligtas na naging miyembro ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, mayroong mga sundalo na may machine guns na nakatayo sa kalye at tiningnan sila ng MC sa pagtataka. Nagtanong si Younggo, mayroon bang iba na nagpasya na pumunta sa kalsada? Sinabi ni Junggi na nakita niya itong medyo kakaiba. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang helicopter. Tiningnan ito ng MC sa pagtataka at nagtanong, helicopter din. Itinuro ni Young-soo ito at sinabing, iyan. Lumabas si Sunchul mula sa helicopter at masayang sinabing, nandyan si Junggi. Nagtanong ang MC, ikaw ba ang Chief of Operations? Lumabas siya mula sa portal at sinabing, masarap makita ka muli, Ginoo. Sumagot si Seko, oo, matagal na niya silang hinahanap pagkatapos niyang makita na ang Yujiro Fortress Wall ay nawala.
Kinunot ang noo ni Jonggi at nagtanong, nawala ba ang Yuljiro Fortress Wall sa gabi at sinimulan nila silang hanapin noon. Hindi sila dumating dito upang subukang kumbansihin siya muli, di ba? Nagsimulang iling ang ulo ni Sancho at sinabing, hindi, dumating siya upang mag-report ng mahalagang balita. Nagtanong muli ang MC, mahalagang balita. Sumagot si Zico, oo, hindi sila dapat maglakbay sa pamamagitan ng helicopter. Ang unang corps na nag-stage ng isang kudeta ay nakakuha ng isang air defense base at pinapana ang lahat ng lumilipad sa hangin. Nagtanong si Yanggu nang may pagkalito, ano? Kaya, ang sitwasyon ay tulad ng sumusunod. Pagkatapos nilang umalis, sinusubaybayan ng Joint Chiefs of Staff ang mga gawain ng Corps batay sa mga document at impormasyon na ibinigay ni Lieutenant Colonel Han Kim-ho. Unti-unting pinalawak ng unang Corps ang impluwensya nito mula sa Dobong area hanggang sa mga Songbuk at Gunbuk areas, at kinumpirma rin na nakuha ng Loyal Corps ang mga defense forces ng kapital. Nagpadala ang militar ng mga reconnaissance drones at tropa upang matukoy ang eksaktong bilang ng mga puwersa. Ngunit sa panahon ng investigasyon, ang mga drones ay patuloy na naliligaw. Pagkatapos pag-aralan ang mga firing points, nakumpirma nila na isang malakas na defense system ang na-set up sa lugar mula sa Kuki University hanggang sa Hanwoo University of Foreign Studies. Kinunot ang noo ni Socho at sinabing ang kanilang militar ay nasa isang mahirap na sitwasyon dahil ang seguridad dito ay napakahigpit. Ngunit pagkatapos mag-isip sandali, naaalala niya na pupunta sila sa Yujongbuo at nagmadaling hanapin sila. Kung pupunta sila doon, marahil ay kailangan nilang kumuha ng isang ditor, isang malaking ditor patungo sa Namyangju. Ngunit talagang mahirap para sa kanya na sabihin ang anumang bagay tungkol sa sitwasyon doon. Kaya hindi niya man lang may rekomenda ang rutang iyon. Tiningnan siya ng MC at sinabing, salamat sa pagpapalam sa kanya ng lahat. Iniisip niya na kukuha sila ng isang helicopter. Sumagot si Sancho na natutuwa siya na naipahayag niya ito ng napakabilis. Inilagay ni Jonggi ang kanyang kamay sa kanyang baba at naisip na ang balita ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Sinabi ni Seko, nga pala, mga castle walls, nahuli ba nila ang King of Knights? Naisip ng MC kung ang kanilang layunin ay makarating lamang sa Wijango, maaari silang kumuha ng isang ditor at huminto sa Namyongju tulad ng sinabi niya. Ngunit kailangan nilang dumaan sa Dibong upang makarating sa Wijungbuo dahil sinasabi niya na ang mga taong iyon ay nagkalat ng kanilang impluwensya sa Dibong. Kung gayon ang isang pag-aaway sa kanila ay hindi maiiwasan. Sinabi ni Yongsu na hindi niya nakita ang kanyang sarili. Ngunit totoo na nalutas ni Jongyong ang problema. Hindi siya pinakinggan ng MC sa puntong ito ngunit patuloy na nag-isip. Ang problema ay ang mga nag-stage ng isang kudete sa isang ganoong sitwasyon ay sa ilang paraan ay mas mapanganib kaysa sa mga halimaw. Kaya nangangahulugan iyon na ang kapatid, ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang binyantaan hindi lamang ng mga halimaw kundi pati na rin ng mga rebelde. Napagtanto niya na walang oras upang mag-hesitate. Sinabi ng MC, Lancelot. Tiningnan siya ni Seko sa pagtataka at nagtanong si Jongyong. Nagtanong siya kung nakitungo sila sa King of Knights. Oo, nagawa na nila. Lumabas si Lancelot mula sa portal at itinuro ng MC ang kanyang hinlalaki sa kanya at sinabing, ngayon ay nagawa na niya ang lahat. Lumaki ang mga mata ni Seko sa takot at nagtanong, ang Skeleton Knight. Sumagot ang MC na kasama niya sila ngayon. Gayunpaman, dahil ang kanyang patutunguhan ay nasa Dong area, ang mga pag-aaway sa mga rebelde ay hindi maiiwasan. Ang taong ito ay magiging isang malaking tulong sa kanila. Kaya iminungkahi niya na magkaroon sila ng isang plano upang sirain ang mga rebelde ng magkasama. Ngumiti si Seko at sinabing, oo naman, naisip niya. Wow! Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga goblins ay nakatayo malapit sa mga military installations, at sa likod nila ay malalaking metal cages na may mga tao. Bigla, isang floating skull ang lumitaw sa harap nila at umakit sa pansin ng mga goblins. Nagsimula siyang sabihin ang isang bagay na hindi maintindihan, at ang mga goblins ay naglakad sa kabilang direksyon at tinalakay ang kanilang negosyo. Pinanood sila ni Lancelot, sinusuri ang mga uniform at mga features ng
Mga halimaw, sinabi ng system window na mag-summon ng mga ghosts. Maaari niyang mag-summon ang mga ghosts ng Camelot para sa isang naaangkop na bayad. Summoning. Ito ay isa sa mga options ng Camelot. Ang knight sa ghost form ay walang pisikal na contact sa anumang bagay. Ngunit sa parehong oras, dahil walang pisikal na humahadlang sa kanya, maaari siyang malayang dumaan sa mga pader o lumipad sa hangin. Ang gastos sa pag-summon ng isang ghost ay isang power stone at 500 magic stones, na pareho sa gastos ng pag-anoint ng isang knight. Bagaman hindi ito tinukoy sa description, kahit na mag-summon ka ng isang knight sa isang tiyak na form, maaari mong baguhin ang incarnation nito nang walang anumang karagdagang gastos. Sa madaling salita, ang pag-summon ng isang ghost ay maaaring ituring bilang ang pinakamahusay na paraan upang mag-reconnoiter sa kasalukuyang enemy camp. Sa makatuwid, ang kanilang plano ay para kay Lancelot na magsagawa ng reconnaissance ng mga posisyon ng kaaway, matukoy ang bilang ng mga puwersa, ang lokasyon ng mga anti-aircraft guns, at ang mga katangian ng kaaway, at pagkatapos ay bumuo ng isang plano upang malampasan ang mga ito batay sa impormasyon na nakuha. Dahil ang range ng ghost ay limitado, lumapit sila ng direkta sa line of contact at nagsimula ng isang reconnaissance operation sa Women's University kung saan nakatalaga ang mga tropa ng gobyerno. Natapos ni Lancelot sa loob ng 2.5 na oras. Gayunpaman, lumaki ang mga mata ng MC sa pagtataka at nagtanong, ang ilang bahagi ba ng katawan ng mga sundalo ay naging tulad ng goblin? Maaari ba nilang ikulong ang mga tao sa mga cages at isacrifice sila? Gaano karaming mga kaaway? Higit sa 200. Magbabago ba ang mundo kapag dumating siya? Ang mga mahal sa buhay ng MC ay nasa silid, at habang nakikinig sa kwento ni Lancelot, nagtanong sila. Ang mga tanong ay narinig sa lahat ng dako. Mayroon bang isang brigade commander sa university na inaasahang maging isang key officer? Mag-organize ba sila ng isang karagdagang paglipat ng mga tauhan sa Banghak District? Mayroon bang siyam na anti-aircraft guns? Sumagot si Lancelot, oo, tama iyan. Kinunot ang noo ni Yongsu at sinabing, hindi iyon maaari. Ibinaba ni Sho ang kanyang ulo at itinupi ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing hindi niya naisip na mayroon silang anumang bagay. At kinuha ba ng mga taong ito ang mga sibilyan? Itinupi ni Jongyong ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabing, mukhang sumali sila sa mga rebelde sa kanilang sariling malayang kalooban. Kaya, ano ang kanilang layunin sa pagpigil sa mga sibilyan? Sino ang mga pari at siya? Sumagot si Lancelot na hindi niya alam kung sino ang pari at ang mahiwagang siya, ngunit naisip niya na ang dahilan kung bakit nila pinigil ang mga tao ay upang magdulot ng repulsion. Nagtanong muli si Yanji, repulsion. Sumagot si Lancelot, oo, mayroong mga rank para sa lahat ng mga dimensional beings, at ito ay tinatawag na hierarchy. Ito ang kapangyarihan na mayroon ng isang ibinigay na hierarchy, o maaari mong sabihin ang karapatang protektahan ang sarili mula sa mga nilalang sa ibaba nila. Ang mas mababa ang rank sa hierarchy, mas malakas ang repulsion. Halimbawa, ang pag-atake ng isang rank 9 na ay hindi nakakaapekto sa pag-atake ng isang rank 8. Siyempre, tulad ng naiintindihan na nila, hindi ito absolute. Naisip ni Zhongyi ang sirang skeleton at naisip, iyan ba ang skeleton knight mula kanina? Ibinuka ni Soul ang kanyang mga braso sa iba't ibang direksyon at nagtanong, kaya, isinasacrifice nila ang mga tao upang makuha ang rank na iyon. Sumagot si Lancelot na wala siyang ibang options. Gayunpaman, ang paggamit ng mga sacrifice upang makakuha ng rank ay isang paraan na ginagamit ng mga nilalang na may mababang intelligence. Nang instinctively, ito ay isang uri ng trick. At kapag ang mga ganoong trick ay ginagamit ng mga nilalang na may mababang rankang sa maraming kaso, mayroong mga deal sa mga contact sa mga nilalang na may mas mataas na rankang. Nagtanong muli ang MC, deals. Anong uri ng mga deals? Sumagot si Lancelot, hindi siya sigurado. Nagtanong si Zhongyi, ibig sabihin ba niya na hindi lang sila gumagawa ng mga sacrifice? Sumagot ang skeleton, oo. Kinunot ang noo ni Sol at sumigaw, sa anumang paraan, ang mga tanga na iyon ay nararapat na parusahan. Ganoon lang kasimple, mga guys.
Pupunta sila at sisirain silang lahat. Nagtanong ang MC, kung ganoon lang ka-simple, kung gayon bakit sila narito pa rin. Nagtanong si Soul, ano ang problema, kuya? May nagsalita, sa tingin niya ang mahalagang bagay ay ang kanilang plano ay mas mapanganib kaysa sa naisip nila. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mapa at sinabing, ang impormasyon na kinumpirma ni Lancelot ay mahusay. Sa pamamagitan lamang ng pagtuklas sa lokasyon ng brigade commander at ang mga anti-aircraft guns, masasabi nila na ang success rate ng operation ay tumaas ng malaki. Ang problema ay ang kanilang defensive line ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Kapag nagsimula ang operation, tiyak na hihilingin nila ang unang corps para sa support. At kung ang unang corps ay sumali, mayroong isang mataas na pagkakataon na ito ay magiging isang all-out war. Ang isang all-out war ay mapanganib dahil kulang sila sa intel. Kaya, kailangan nilang mabilis na makuha ito bago dumating ang unang corps. Ngunit upang magawa ang lahat ng mabilis, kailangan nila mismo ng support. Ang isang airstrike gamit ang mga puwersa ni Jungies ay makakatulong na makuha sila ng mabilis, ngunit iyon ay halos imposible dahil sa mga anti-aircraft guns. Sumagot ang MC, ha? Naisip niya. Hindi, wala silang oras upang maghintay para sa support. Ang Banghak area ay ang tahanan ng pamilya ng kanyang kapatid, kaya kailangan nilang tapusin ang lahat bago sila pumunta sa Banghak. Siyempre, si Lancelot ay isang level 7, kaya maaari niya silang panasan ng mag-isa, ngunit ang lugar ay masyadong malaki, kaya sila ay nasa problema. Ang mga reinforcement mula sa unang corps ay darating, at mayroong isang mataas na pagkakataon na ito ay magiging isang full-scale war. Nagtanong si Lancelot, kung ang problema ay nasa mga anti-aircraft guns, paano kung mag-summon ng isa pang knight? Itinaas ni Jungi ang kanyang kamay at nagsalita. Upang mag-summon ng isang knight, kailangan nila ng isang booster at magic stones. Sa ngayon, mayroon silang magic stones, ngunit walang booster. Lancelot, maaari niyang kanselahin ang kanyang summon, kunin ang booster stone, at mag-summon siya muli, ngunit walang punto dahil hindi ito magtataas ng kanyang lakas. Higit sa lahat, nakaramdam siya ng hindi mapakali tungkol sa pagkakaroon ng mag-summon ng isa pang knight sa halip na siya. Nais niya na posible na kopyahin ang booster stone, ngunit imposible na kopyahin ang mga magic stones at booster stones. Si Lancelot ay nanatiling tahimik sa una at pagkatapos ay sinabi na sa pamamagitan ng pagkatalo sa King of Knights maaari mong makuha ang booster stone. Tiningnan siya ng MC nang may pagkalito at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Hindi niya naaalala ang booster stone. Bigla na lang naalala ang dilaw na bato at sinabing may malawak na mata pagkatapos nga pala mayroong isang Pow-Irip stone na natagpuan ni Lancelot. Ang lahat sa silid ay lumingon ang kanilang tingin sa kanya. Nahihiyang inilagay ni Jungi ang kanyang kamay sa kanyang leeg at sinabing hindi naman siya ang nakahanap nito. Baka nakalimutan niya. Kaya sino ang knight na ito? Sinabi ni Lancelot, sila ang 12 knights ng Camelot. Sila ay mahusay na mga knight na may parehong kasanayan at katapatan, kaya hindi siya magiging bigo anuman ang kanyang eye summon, ngunit tila si Bedivere ang pinakaangkop sa kanya. Nagtanong muli ang MC. Bet, sinabi ni Lancelot, siya ay isang knight na napakahusay sa mga long-range attacks na minsang tinawag siyang pinakadakilang archer sa lahat ng oras. Ngumiti ang MC at sinabing dapat siyang makilala kaagad. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga tao ay nakaupo sa isang kulungan na may sinag ng araw na dumaan sa mga metal bars. Isang goblin ang lumapit dito at sinabing, siya sa orange. Tumangala ang batang babae at nagtanong ng may takot, siya. Sumagot ang goblin, tama iyan, siya. Ang lahat ng iba pa sa silid na ito ay nasa masamang kalagayan maliban sa kanya. Gusto niyang tumakas. Tiningnan siya ng batang babae sa pagtataka, at sinabi ng goblin, hindi na sila magkikita muli. Ngumiti ang goblin at tumawa at sinabing, kung gagawin niya ang isa sa kanyang mga kahilingan, tutulungan niya siyang tumakas. Bigla, isang ulo ang nahulog mula sa kanyang mga balikat, at nagtanong siya, well, paano ito? Interested ka ba? Tiningnan ito ng batang babae sa pagkalito, at pinutol ni Lancelot ang ulo ng halimaw at tumakbo sa kagubatan.
Lumabas siya mula sa kulungan at nagtanong, ano yun? Isang burning ball ang lumilipad sa kalangitan sa likod niya. Tiningnan ito ng mga goblins at nagtanong, ano yun? Pinaningkit ng goblin ang kanyang mga mata at sumagot, sa katunayan, mayroong isang bagay na tulad ng isang bowling ball na lumilipad doon. Sandali lang. Lumilipad ito patungo sa kanila. Nagkaroon ng isang malaking pagsabog. At ang iba pang mga goblins ay tumingin sa paligid at nagtanong, ano ang tunog na iyon? Isang pagsabog. O nag-imagine lang sila. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang naganap sa likod mismo ng halimaw. Kinuha ni Lancelot ang bola mula sa lupa at pagkatapos ay inilagay ito sa slingshot cloth at sinabing, next target to throw. Kanina lang, sinabi niya, oh, tama. Mayroong isang bagay na hindi niya sinabi sa kanila. Si Bed ay one-armed. Itinupi ng MC ang kanyang mga braso at sinabing nalilito, tinawag siyang Genius Archer of the Century. Nagpapana ba siya ng isang braso? Sumagot si Lancelot, oo, isang tunay na genius. Ito ay isang lumang kwento. Matagal na ang nakaraan, si Bedivere ay naglingkod bilang isang knight sa ilalim ng utos ng isang duke. At ang commander, na naiinggit sa kanyang talento, pinutol ang kanyang braso. Simula noon, humahawak siya ng isang makapal na leather belt sa kanyang mga kamay sa halip na isang pana at naghahadges ng mga bato at sibat dito. Siya ay naging isa sa 12 Knights ng Camelot. Ito ay isang maikli ngunit sa parehong oras ay malungkot na kwento. Nagtanong si Junggi, hindi, gayunpaman, magagawa ba niyang sirain ang mga anti-aircraft guns? Sumagot si Lancelot, Panginoon, matagal na siyang nakipaglaban sa mga knight. Alam niya ang lahat tungkol sa kanilang mga fighting skills. Nakita niya ang enemy camp sa panahon ng reconnaissance. Ang mga nasa bed ay dapat na sapat. Tiningnan siya ng MC nang may pag-iisip at hiniling niya na hayaan siyang sabihin sa kanila ang isang bagay. Sa kasalukuyan, inilipat ni Lancelot ang bola at sumigaw, 12 Knights of Camelot. Inilabas niya ang bola patungo sa mga goblins pagkatapos nito ay nagkaroon ng isang malaki at maliwanag na pagsabog. Sa sandaling ito, isang goblin ang nakatayo sa military point na nakatingin sa bintana kung saan lumitaw ang pagsabog, nagtanong, ano ito? Bigla, ang goblin sa likod niya ay nahulog at lumingon siya at sumigaw, Lieutenant Pack, ano ito? Pumasok si Lancelot sa silid at nagtungo patungo sa goblin na naka-uniform. Umindayog siya at sinabing, hindi ito isang bilog kung saan maaaring pumasok ang sinuman. Iniulat ng system window na nakuha ng MC ang 4 na Magic Stone. Ang kasalukuyang bilang ng mga Magic Stone ay 2,686 na unit. Nakuha niya ang 12 Magic Stone. Ang kasalukuyang bilang ng mga Magic Stone ay 2,678 na unit. Tiningnan ito ni Yam at sinabing naiintindihan niya na kung mayroong isang account, posible na automatikong kunin ang mga Magic Stone. Ngunit ang bilis kung saan tumaas ang bilang ng mga stone, normal ba iyon? Pagkatapos ng mga salitang ito, lumitaw ang ilang higit pang mga system window na nag-report ng pagkuha ng 5, 8, at muli ay 5 Magic Stone. Naisip ng MC na maganda pa rin, di ba? Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Yango at sinabing, nandyan iyon. Lumitaw sa kalangitan ang nasusunog na mga bowling ball na sumabog. Sinabi ni Junggi na ang signal na dapat ibigay kapag ang lahat ng mga anti-aircraft guns ay nawasak. Sinabi ni Yango, Lancelot, dapat siyang maging proud sa mga knights. Sinabi ni Sanchel, Lancelot's tactics, Bedivere's skills. Kung ang lahat ng mga knights ay mayroong ganoong mga kakayahan, hindi na kailangan ng mga special forces. Sinabi ni Yongsu, tama iyan. Sila talaga ay mahusay na mga knights. Well, kung gayon siguro ay lilipat na sila ngayon. Naisip ng MC, Special Forces. Sa puntong ito, nag-iisip na tiningnan ni Bedivere ang mapa at sinabing, problema. Una, sinira niya ang lahat ng kailangang sirain at nagpadala pa ng isang signal. Ngunit pagkatapos, saan sinabi ni Captain Lancelot na pumunta siya? Dito, hindi, tila sa doon. Sa direksyon na ito, tama. Si Bed ay nasa malalim na pag-aalinlangan at nagtanong, ngunit kung gayon bakit iginuhit ang sign na iyon? Kung ito ay nakasulat na ganoon,
pupunta na lang sana siya. Sinabi niya nang hindi nasisiyahan na hindi niya alam. Pupunta na lang siya kung saan siya nararamdaman. Sa sandaling ito, si Lancelot ay nakikipaglaban sa halimaw, sinuntok ang mukha nito gamit ang kanyang kamao. Inilagay niya ang kanyang paa sa katawan ng nilalang at sinabing hindi madali para sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Mas mabuti na sabihin niya sa kanya ang katotohanan bago niya ito aksidenteng napatay. Sino ang nagturo sa kanila nito, at nasaan siya? Mas pinindot pa ni Lancelot ang katawan ng goblin at nagtanong kung ano ang kanilang mga plano at gaano karaming mga sundalo ang nasa First Legion. Tumawa ang halimaw at sumagot na marami siyang alam tungkol sa kanila. Okay, sasabihin niya sa kanya. Ang pangalan niya ay Tono. Nagtanong muli si Lancelot. Tono ito, sumagot ang goblin. Oo, isang nilalang na may ganoong laki na ang isang katulad niya na nasa rank 8 ay hindi man lang karapat-dapat na humawak ng isang kandila sa kanya. Sumagot si Lancelot na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kanya. Ano ang gusto ng isang ganoong nilalang mula sa kanila? Ano ang kanilang mga plano? Inihagis ng halimaw ang binti ni Lancelot mula sa kanyang katawan at sumigaw. Hindi rin siya alam. Gamulong siya sa sahig, pagkatapos ay bumangon at nagsimulang tumakbo. Nagpangkat ang goblin sa sarili, inilagay ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang ulo at tumalon sa bintana. Lumapag siya sa kanyang mga paa at sumigaw. Nakita siya ng halimaw at sumigaw, Brigadier General, nagawa niya ang apat. Sinisingit siya ng goblin at inutusan siyang kaladkarin ang kanyang motorsiklo. Nagmadali ang halimaw sa gilid at sumigaw, oo. Sinundan siya ni Lancelot pababa at hinawakan ang hilt ng kanyang espada at sinabing walang silbi ang pagtakas. Nagmadali ang mga goblins patungo sa general at inutusan siyang protektahan ng Brigadier General. Lumingon ang halimaw at inutusan ang general na umalis. Hawak nila ito. Kinuha siya ng isa pang halimaw at sinabing aalagaan niya siya. Sinabi ni Lancelot na kahanga-hanga kung paano sila handang kumilos at mag-sacrifice sa gitna ng lahat ng ito, ngunit sinusuri nila ang sitwasyon sa isang antas ng goblin. Sumagot ang halimaw na mas mabuti na maging isang goblin kaysa sa isang walang laman na ulo na katulad niya. Hiniling niya na payagan siyang bigyan siya ng payo. Dapat niyang baguhin ang kanyang mapagmataas na pag-uugali. Nag-aim ang goblin at sinabing mayroong ilang level 8 representative sa pangunahing squad at kahit na kumain siya ng isa pang 10 tao, magiging katumbas siya. Nagtanong si Lancelot ng may kawalang kasiyahan. Ginawa ba ng lahat ng mga naging goblins ang parehong bagay tulad niya? Ngumiti ang halimaw at sinabing, oo. Sinusubukan ng mga matatalinong tao na umangkop sa nagbabagong mundo. Sa sandaling iyon, inindayog ni Lancelot ang kanyang espada at pinutol ang ulo ng halimaw mula sa kanyang mga balikat, sinasabing magiging madali na makilala ang mga karapat-dapat na mamatay. Lumingon ang general at nakita ang mga patak ng dugo na lumilipad sa iba't ibang direksyon. Nahulog ang ulo ng goblin sa sahig, at ang dugo ay tumutulo mula sa tip ng espada ni Lancelot. Lumingon ang general nang bigla siyang makarinig ng isang ingay at tumangala. Sinabi niya, ito ay kakilakilabot. Nakita niya ang isang helicopter na lumilipad sa kalangitan kasama si Yango at MC na nakaupo sa loob. Sinabi ni Yango na bababa na siya ngayon. Ang MC ay nakaramdam muli ng pagduduwal at sinabi niya na mapanganib na bumaba tulad ni Kimmel na pumapasok sa subspace. Sinabi ng goblin sa takot na hindi ito maaari. Dumating ang mga tropa ng gobyerno. Ipinikit ng general ang kanyang mga mata at sinabi ng halimaw, Brigadier General, ano ang dapat naming gawin ngayon? Sa sandaling iyon, sinaksak siya ni Lancelot sa lalamunan at mabilis na tumulo ang dugo sa sahig. Tumango siya sa gilid at nakita si Jungi, na lumabas mula sa landing helicopter. Lumingon siya nang may inis at sumigaw. Ano ang isang hanggal? Tinanggap ng general ang mga kristal at nagtanong kung ano ang gagawin niya ngayon. Sinabi ni Lancelot nang may kawalang kasiyahan, naging level 8 siya. Lumingon ang halimaw, dala ang kanyang mga ngipin. Nagtanong ang MC, sa halip na maging level 8, nawala ba niya ang kanyang sangkatauhan? Sumagot si Lancelot. Naisip niya na ito ay dahil sinusubukan niyang taasan ang kanyang level ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamaikling landas at level 8.
Sumigaw ng malakas ang mga goblins at nagtanong si Jongyong, Lancelot, anong level siya? Sumagot si Lancelot, 7. Gayunpaman, si Bedivere ay haharapin ang taong ito at hindi niya kailangang makipaglaban sa front lines. Sa sandaling iyon, si Bedivere ay nakatayo sa bubong na inindayog ang kanyang slingshot. Sinabi niya, mabuti na pumunta siya kung saan siya tinawag ng kanyang damdamin. Iniulat ng system window na nakuha ng MC ang 322 Magic Stone. Ang kasalukuyang bilang ng mga Magic Stone ay 3,542 na unit. Bigla, tumakbo si Sancho patungo kay Gong Chong at tinawag siya. Sinabi ng MC, ikaw si Cho ay ang Chief of the Operations Staff. Sinabi ng Chief na salamat sa 2 nights na Sumire sa Key Facility. Ang pag-eliminate sa mga natitirang kaaway at pagliligtas sa mga sibilyan ay mas maayos kaysa sa inaasahan. Sumagot ang MC na ito ay mahusay na balita. Nagtanong si Seko, oo, bukod pa rito, saan pumunta ang Brigadier General? Tiningnan niya ang patay na katawan ng general. Sumigaw siya, paano ito nangyari? Anong uri ng kakilakilabot ito? Nagtanong ang MC, Lancelot, nalaman ba niya ang anumang bagay tungkol sa kanilang plano? Sumagot si Lancelot na siya ay humihingi ng paumanhin. Hindi niya nalaman ang anumang bagay maliban sa katotohanan na ang High Being na nakipag-contact sa kanila ay tinawag na Toneso. Nagtanong muli si Zhangyi, Toneto. Sumagot si Lancelot, oo, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan na iyon. Nagsalita ang MC. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa pang labyrinth. Tiningnan siya ni Sunk at sinabing maaari siyang makahanap ng isang bagay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga document sa gusali kung saan nanatili ang Brigadier General. Mr. Lancelot, saan eksakto ang gusali kung saan nanatili ang Brigadier General? Itinuro ni Lancelot ang kanyang daliri patungo sa bintana sa ika-4 na palapag at sumagot. Ang silid na nasa kanya ay nasa ika-4 na palapag ng gusali na maaari nilang makita sa likod nila. Gayunpaman, marahil ay magkakaroon ng maraming document na haharapin. Sinabi ni Sancho, okay lang. Nagawa na niya ang marami para sa operation na ito, kaya dapat silang gumawa ng isang bagay na tulad nito ngayon. Nagtanong si Juni kay Pax, maaari ba niyang i-categorize ang lahat ng mga document at mapa sa gusaling ito bilang mga military document? Nagtanong si Sancho, ano? Iniulat ng system window ang cost calculation tungkol sa 5,086 na sheet. Kakailanganin nito ang 120 Magic Stone. Sumagot ang MC, okay, hayaan siyang magsimula. Sinabi ni Seko, hindi, Zhangyi. Lumingon ang MC at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, aalagaan ni Pax ito para sa kanila upang hindi sila mag-aksaya ng oras sa pagharap sa mga paperwork. Sa tingin din niya, mas maaga niyang mahanap ang kanyang pamilya, mas mabuti. Ngunit tiningnan niya ang system window sa pagtataka na nag-report na ang mga document na hindi kabilang sa military category ay natagpuan. Sila ay na-exclude at na-save ng hiwalay. 2 piraso ng hindi naaangkop na document ang natagpuan. Nagtanong si Jung muli, inappropriate documents. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya ang piraso ng papel at nagtanong, ano ito? Nakasulat dito, isang Special Creature Registration Application Form. Nagtanong ang MC muli, Special Creature Registration. Sumagot si Lancelot na ito ay isang document na maaaring magtaas ng kanyang rangkang. Kinunot ang noo ni Jungjung at sumagot, ngunit ang isa sa kanila ay nasa mahinang kondisyon. Itinuro ni Lancelot ang kanyang daliri sa piraso ng papel at sinabing, ang isa na nakasulat ng tama ay isang opisyal na document, at ang isa na nasa mahinang kondisyon ay isang peking document. Nagtanong ang MC, kung gayon ano ang ibig niyang sabihin. Naging goblins ba sila kahit na mayroon silang normal na paraan? Sumagot si Lancelot na marahil ay ganoon dahil hindi sila maaaring mag-register sa normal na paraan. Tulad ng nakasulat sa mga document, upang mag-register ng kanyang pag-iral sa isang dimension, kailangan ng isang magic stone at isang dimension account. Ngunit ang kasalukuyang dimension, ang Earth, ay iba sa normal na dimension at nagsisimula pa lang na mag-develop.
At kasalukuyan ay walang sinuman na maaaring matugunan ng mga kondisyon na ito. Siyempre, ang MC ay isang special case. Pinatay niya ang isang level 8 being na mayroong dimension account at nakuha ito. Naisip ni Seko, isang dimension account. Tiningnan siya ni Jongyong at naisip, alam din ba niya ang mga ganoong salita? Sinabi ni Lancelot sa anumang kaso ang document na ito ay hindi dapat umiral ngunit dahil mayroon siyang document at ang mga kondisyon kung bakit hindi sila mag-register ngayon kung pupunan niya ang opisyal na application form hindi siya magiging isang goblin ang registration application form ay na-customize para sa bawat dimension kaya kung ito ay nakasulat sa normal na wika ito ang opisyal na form tiningnan ang application ng maingat at sinabing 1,000 magic stone sinulat niya ang kanyang pangalan sa signature form at sinabing gayunpaman ang system window ay nag-report na ang special being registration ay kumpleto ang kasalukuyang halaga ng mga magic stone 2,422 na unit. Ang pahayag ay sumangal at nagtanong si Jongyam, iyon lang iyon. Sumagot si Lancelot, tama, sinabi ng MC nang may pag-iisip. Siya ay curious ngunit okay. Kaya saan niya dapat ipadala ang mga document? Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw ang goblin. Brigadier General, humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli. Ang motorsiklo ay mabigat, kaya mahirap dalhin. Tiningnan ng halimaw ang lupa kung saan nakahiga ang katawan ng general at sumigaw, paano iyon nangyari? Sa sandaling iyon, si Bedivere ay nakaupo sa bubong at tumitingin sa paligid. Nagtanong siya, doon ba nanggaling ang speech? Ang volume ng mga document na i-categorize bilang military ay 40,728 na pahina. Sila ay labis na nag-aalala tungkol sa kanilang mga kamag-anak na nagpasya silang hindi ipagpaliban ang paghahanap. Kaya, ipinagkatiwala nila ang verification ng mga document sa Head of the Operational Headquarters, si Yung Cho. Sinabi ng MC na babalik siya dito kapag nahanap niya ang kanyang pamilya. Sumagot si Sonchil na sana ay ligtas silang lahat. Ito ay ginawa sa pag-asa na ang mga rebelde ay hindi magkakamali sa kanila para sa mga tropa ng gobyerno. Nagtungo ang MC para sa exit at sinabi nila na ang Dong District ay nakuha ng mga rebelde, kaya kailangan niyang magmaneho. Masyadong mapanganib na hayaan si Yongsu na magmaneho. Ito ay may katuturan dahil siya lamang at ang 2 Skeleton Knights ang lilipat, at binalak nilang gumalaw sa isang regular na vehicle. Naisip ni Junggi na okay lang kung hindi ito mukhang isang military one. Gayunpaman, isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Ang subspace ay napuno ng military equipment. Naisip ng MC, ano ang dapat niyang gawin? Hindi siya nag-iisip na kumuha ng isang civilian na vehicle pagkatapos ng lahat na nangyari. Ngunit sa ngayon, sasakay siya sa isang electric bike at maghahanap ng isang vehicle. Siya ay bumababa sa hagdan at naisip na magtatagal ito, ngunit wala siyang gagawin. Umaasa lang siya na mayroon siyang sasakyan na masasakyan. Lumaki ang mga mata ni Jongyong sa pagtataka nang makita si Bedivere sa isang motorsiklo. Nagtanong siya kay Bed, saan siya kumuha ng motorsiklo. Sumagot si Bedivere na sinabi sa kanya ng taong iyon na ito ay ang parehong kabayo na sinasakyan ng red-haired goblin. Naisip niya na nakakatawa, kaya nakuha niya ang stallion. Naisip ng MC, ang motorsiklo ng general. Sandali lang. Pagkatapos ay iniulat ng system window na 22 magic stone ang ginamit upang i-save ang item sa military items category. Ang kasalukuyang bilang ng mga magic stone, 2,400 na unit. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-iisip na nagtanong ang goblin, iyan ba ay isang motorsiklo? Ang halimaw na may sigarilyo sa kanyang bibig ay ngumiti at nagtanong, mayroon bang nangako na darating? Sumagot ang goblin, hindi, wala siyang narinig na ganoon. Inilagay ng halimaw ang kanyang mata sa scope at sinabing, well, hindi niya alam kung sino sila o saan sila nanggaling. Hindi ito ang uri ng lugar na basta-basta ka lang magpakita. Bigla, isang nasusunog na bowling ball ang lumipad sa kanya at pinabagsak ang halimaw. Lumingon ang goblin at nagtanong, Sergeant Lee. Sa sandaling iyon, sumakay si Lancelot sa kanya sa isang motorsiklo at sinaksak siya ng kanyang espada. Lumipad ang ulo ng goblin at ang dagat at ang mga knights ay sumakay.
Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon ang halimaw mula sa bintana at sinabing, isang motorsiklo. Hindi pa siya nakakita ng sinuman na sumakay na ganoon dati. Tumigil sina Jongyam at ang skeleton at tumingin patungo sa gumuho na gusali. Lumapit sila sa apartment 1405 at nagsimulang kumatok ang sa pinto at sinabing, Kuya, siya ba iyan? Jong-wai, nasa loob ba siya? Patuloy siyang kumatok at sumisigaw, si Jongyong ito, ang kanyang bunso. Nasa loob ba siya? Walang tunog mula sa kabilang panig ng apartment. Kaya, nagpa siya ang MC na hilahin ang hawakan ng pinto. Lumakad siya sa loob at nakita ang apartment sa isang estado ng chaos. Nagtanong siya, Kuya, sumigaw ang skeleton, Mr. Yango, sinabi ni Lancelot, Panginoon, mauuna siya. Sumagot ang MC, oo. Naisip niya, hindi mukhang ang lugar na ito ay inatake, mas mukhang umalis sila sa bahay upang magtago. Bigla, tumingin siya sa gilid ng may pag-iisip at nakita ang isang nakatuping sulat. Sinabi ng MC ito. Ibinuka niya ang piraso ng papel at sinabing, Juyong, Seyong, hindi niya alam kung sino sa kanila ang magbabasa ng sulat na ito. Ang telepono ay wala rin sa order. Kaya iniiwan niya ang sulat kung sakaling may sinuman sa kanila na pumunta dito. Nagpa siya silang pumunta sa Wujiangbuo. Hindi siya sigurado kung ligtas sila dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, ang pamilya ng kanyang asawa ay nakatira sa malapit. Hindi niya alam kung kailan nila babasahin ang sulat na ito, ngunit kung gagawin nila, hindi nila dapat isipin ang pagpunta sa Wujiangbuo. Para sa ilang kadahilanan, ang mga sundalo ay kinikidnap ang mga tao mula sa mga kalye at sapilitang kinukuha sila. Nagsalita si Bedivere, mukhang walang problema sa loob ng bahay. Sinabi ni Lancelot, well, walang lugar na itago. Sinabi ng sulat na kinukuha nila ang mga matatanda at bata anuman ang kasarian, kaya mapanganib na gumala sa paligid. Makakaligtas sila sa paanuman, kaya't mangyaring. Sana ay buhay din sila. Kinunot ang noo ng MC at naisip, salamat na nakatakas sila bago kinuha ng unang core ang lahat dito. Tumingin si Junyong patungo kay Bedivere at hiniling sa kanya na ipakita ang sulat na ito sa kanyang pamilya sa subspace. Sumagot si Bedivere, oo, ang kanyang Panginoon. Naisip ni Mek na hindi niya alam kung kailan sinulat ng kanyang kapatid ang sulat. Ngunit kung ang unang corpse ay nagsimulang sakupin ang lugar na ito, hindi iyon ang pinakamasamang senaryo. Hindi ang pinakamasama, ngunit kung ang unang core ay nagsimulang sakupin ang dome, kung gayon sa lalong madaling panahon ang mga sundalo ay aabot sa Wujiangbuo. Kinunot ang noo ng MC at iminungkahi si Lancelot na lumabas. Kailangan nilang magmadali, kaya mauuna siya. Sumagot si Lancelot, oo, Panginoon. Okay lang ba siya? Siya ay nag-aalala na magkakaroon siya ng isang rejection, kaya hinayaan niya siyang magmaneho. Bigla, isang helicopter ang lumitaw sa harap ng bintana kasama ang mga goblin sa loob. Tiningnan nila ito ng may pagkalito, at sinabi ng halimaw na kinumpirma niya ang isang hindi nakikilalang tao at isang skeleton at binuksan ng apoy. Nagpaputok siya ng isang beses muna at pagkatapos ay ilang beses pa. Tanging usok na lang ang natira sa lugar kung saan nakatayo lang sina Jongyong at Lancelot. Sinabi ng MC na tinakot niya siya. Mas mainit ito kaysa sa naisip niya. Mukhang kinumpirma ang target. Hiniling niya kay Pax na panatilihin ang Black Hawk sa military items category. Ang nakaraang Black Hawk ay sumasailalim sa maintenance. Iniulat ng system window na gumamit ito ng 141 magic stone upang i-store ang item na ito sa military items category. Ang kasalukuyang bilang ng mga magic stone ay 2,447. Nagtanong ang halimaw ng may takot, ano ang ginagawa niya? Wala siyang pakialam. Kahit na matapos ma-shoot sa isang machine gun, ang halimaw ay lumutang sa hangin at nagtanong, talaga bang siya ay level 8? Bigla siyang lumipad pababa at sumigaw ng malakas. Iminungkahi ng MC na dapat pumunta si Lancelot. Hindi na sila makapag-aksaya ng anumang oras. Sumagot si Lancelot, oo, ang kanyang Panginoon. Naisip ni Johnny na napatay nila ang ilang mga rebelde sa daan dito. Mayroon silang isang Black Hawk na may mga missile at cannon.
Hiniling niya sa kanyang kapatid na maging ligtas. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga halimaw ay nag-uusap sa bawat isa. Nagsalita ang goblin. Sinabi ng pari na ipamahagi niya ang mga sacrifice ayon sa kanilang bilang sa kanyang paghuhusga. Sinabi ng halimaw na ilang araw na ang lumipas, sumagot ang goblin. Oo, tama iyan. Sinabi ng halimaw ng may pag-iisip. Kung ginawa nila ang mga sacrifice ng nagmamadali, hindi sila magiging sapat. Gayunpaman, ano ang gagawin nila kung hindi nila ito masisira? Kailangan ba talaga niyang gamitin iyon? Ang bilang ng mga biktima ni Lieutenant Park Han-jun, na nakatayo sa tabi niya, ay umabot na sa 300. 300. Humingi ng paumanhin ang halimaw at pagkatapos ay sinabi na kung hindi siya level 8, kung gayon ang pagkasira ng gusaling ito ay hindi magiging ganoon kadali. Sumagot ang goblin na dapat ay hiniling niya sa kanya na pahiramin siya ng isang goblin o gumawa ng ilang iba pang paraan. Tanging ang mga bata lamang ang nagrereklamo tungkol sa hindi paggawa ng isang sacrifice ngayon. Well, aalagaan niya ito. Kaya, kapag pumunta siya sa Yangju, hayaan siyang tumakbo ng higit pa at maglagay muli ng kanyang kota ng mga sacrifice. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagtanong, naiintindihan ba niya? Tumango ang halimaw, yumuko, at sumagot, oo. Tumingin ang goblin sa gilid at sinabing, Sergeant Juan, hindi, goblin na lang siya ngayon. Well, gayunpaman, narinig ba niya? Umungol ng malakas si Jim Min at inutusan siya ng goblin na pumunta at sirain ito. Sumigaw muli si Jim M at tumakbo pasulong. Bigla siyang tumigil at lumingon nang may pagtatanong na naririnig ang tunog ng mga engine. Lumingon ang goblin at nagtanong, ano ang nangyayari? Ano ang sinasabi niya? Ang MC ay sumakay sa isang motorsiklo at inutusan silang lumabas. Ang mga kakilakilabot na tanga. Ito ang kanilang bahay. Sila ang mga tanga. Si Lancelot ay sumakay sa likod niya sa isang motorsiklo at itinuro ang kanyang espada. Inindayog niya ang kanyang espada at tinamaan ang mga goblins. Tinamaan niya si Jumin na nahulog sa lupa. Sa unahan ay mayroong isang sign ng isang cozy hardware store mula sa kung saan ay mayroong mga boses. Hindi ba't ang lahat ay napakaganda sa labas? Sumagot ang lalaki, hindi iyon. Nagtanong ang isang tao, tatay, bakit ka napakatahimik? Anong problema? Sumagot si tatay, nandyan lang si Jungi na dumating sa isang motorsiklo na may isang skeleton. Nagtanong si Son, ano? Ang mabuti at masamang bagay ay maaari lamang mangyari kapag mayroong mga tao. Narinig niya ito mula sa kanyang ina nang paulit-ulit noong bata pa siya. Habang lumilipas ang oras, masasabi niya na walang magandang bagay tungkol dito. Nagawa siyang bumangon sa kabila ng mga pagkabigo sa negosyo at mga scam. Salamat sa mga taong nasa tabi niya at dahil sa pag-ibig. Iyon ang dahilan kung bakit pinalaki niya ang kanyang mga anak at tinuruan sila na ang pag-ibig ay mahalaga. Habang pinapanood niya silang lumaki, bumuo siya ng isang panaginip. Magtatayo siya ng isang malaki at maluwag na bahay kung saan maaari siyang manirahan kasama ang kanyang mga anak. Gayunpaman, nang sinimulan ng ama na pag-aralan ang architecture, na hindi pa niya nagawa noon, lumitaw na mas mahirap ito kaysa sa naisip niya. Ang mga gastos ay hindi maliit. Kaya, ang panaginip ay nanatiling isang panaginip. Ang lahat ng kanyang mga anak ay lumaki na malusog. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.